Capricorn, ito na yung monthly reading mo. June 2026, ano yung mga possible na paparating sa'yo. Let's check. Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers, Capricorn. Judication, 37, poverty. Okay, kunin nyo na lang yung mga numbers sa cards na lalabas kung may liki sa numbers. Number 38, toil and labor. Number 10, journey. Number 7. Number 5. Number 8. 12. 16. Number 4. At saka number 6. Mga zodiac signs na lumalabas dito, pwedeng merong Taurus, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Libra, or Leo. Meron ka ring vulture, arrow. Oops! Wait lang, nahulog yung mga cards. Well, tapos si Tankard. So, nakikita ko may mga gusot-gusot dito, mga problema. Parang kailangan yung iba sa inyo, kailangan nyo ng tulong ng judge or mediator, lawyer, doctor, or counselor. Kasi ito. Okay, may mga bagay dito na kailangan na pagdesisyonan, pag-usapan, face-to-face, dalawang partido kayo dyan. So, may mga, pwedeng iba dyan, mga hearing yan eh. Or pakikipag-areglo, pakikipag-ayos. Kakailanganin nyo dito ng ng mamamagitan yan. Merong kailangan mamagitan dyan eh. Yun nga yung mga binanggit ko. Kung sabi ko nga, it's either kailangan nyo ng tulong ng judge, ng lawyer, doctor, counselor, or mediator. May mga bagay dito na mahirap, no, with the poverty. Pwedeng kakulangan, kakapusan yan. Pwedeng sa pera. Okay? Pwede rin namang something related sa mga sustento. Something na related sa mga mag-asawa. Baka may mga bagay kayong pinagtatalunan. Baka ito ay asawa mo or hiwalay kayo tapos may anak kayo. Pwede ang problema ninyo, child custody. Pwede ang problema ninyo is yung sustento, no? Or pwedeng meron kayong mga pinagtatalunan dyan na kailangan ninyong isettle sa barangay or sa court, kaharap yung attorney, kaharap yung judge, no? Basta may mga pakikipagkasundo, pakikipag-usap, paghaharap-harap, pag-aareglo, pag-aayos ng problema. So, pwedeng mga legal process din yan, legal matters. Kasi may mga kailangan kayong may mga kailangan ng negotiation. Pakikipag-areglo, negotiations or discussions din sa adjudication card mo. Okay, ito yung mga pwedeng mga debate yan, no? Hearings, yan yung mga ganyan. So parang nafe-feel ko rito, pwedeng ang problema ninyo, magsasampa kayo ng reklamo kasi parang naargabyado kayo dyan. Ayan, kasi poverty and toil and labor. Ito yung mga energy na dehadong-dehado ka eh. No? Pwedeng something na may kinalaman sa pera or unfair
unfair labor practice na parang ipinaglalaban mo dyan yung karapatan mo, yung benepisyo mo. No? Pwedeng something na related sa trabaho or sa company ninyo. O, parang napipil ko dyan ay oppressed, argabyado. Hirap, no? Nakikita ko kasi hirap eh. Struggling with the poverty card. It's literal na kahirapan eh. Tapos parang na-abuse pa pagdating doon sa toil and labor. Alam mo yung parang nafo-force ka na gawin yung mga bagay na kahit alam mo yun, mahirap. Kasi kailangan mo yung pera, kasi kailangan mo yung trabaho. Pwedeng ang bigat-bigat ng trabaho na binibigay, pero pagdating dun sa sahod, unfair. Pati pagdating sa mga benepisyo, pasweldo, no? Yung mga ganun. Parang something na argabyado pagdating doon. Pagdating sa trabaho, talo ka kasi iba dito. Kulang pa yung sinasahod mo doon sa pagod mo. Tapos sa pamasahe mo na ang layo-layo naman ng trabaho mo. Pero parang wala kang magawa, tinitiis mo na lang, tinatsaga mo na lang kasi sa ngayon, yun lang yung meron ka. Wala kang choice. Okay? Para kasing may forced labor dyan eh, sa number 38 card. Sorry naman. Tapos maaaring meron ding pagta-travel with the journey. Pwedeng literal na may pupuntahan, pwedeng pagsakay sa tren, pagpunta sa ibang lugar, or pwedeng symbolic yan na meron kang something na proseso or pagdadaanan. Okay? When it comes to process yan, malinaw yung legal process dito. Ngayon, kung meron ka mang ibang journeying or pagdadaanan, pwedeng yan din yun. Something na kailangan mong pagdaanan. And nakikita ko, hindi magiging madali. Hindi siya komportable. Kasi yan yung card na yan. Oh. Okay, kaya kung ano man yung proseso na yan, pagdadaanan mo magiging difficult talaga yan, Capricorn, at parang ano ka dyan. Helpless, hirap. Yung iba, pwedeng ang pagdadaanin nyo, something na related sa depression or anxiety. Pwedeng yung iba rito, may mga taong against you. Okay, sabi ko nga, ito, pwedeng symbolic naman yung pagdadaanan mo. Pero, ang maganda dito sa arrow, this is an indication ng you are nasa tamang path ka pagdating dito sa bagay na ginagawa mo. Ito yung sign na malapit mo nang ma-hit yung target mo or yung goal mo. Okay. Kaya kung ano man ito pinaglalaban mo, ano man itong ginagawa mo, maging ipagpatuloy mo lang yan kasi na doon ka sa tamang path. And eventually, mararating mo rin yung gusto mong destination na yan or yung goal mo na yan. And by the way, pagdating dito sa well card, ito ay positive card na yan. Family wishes come true para sa iyo, Capricorn. Kaya, hindi lang naman puro negative lang lumalabas sa reading. Depende na kung anong makuhugot natin dito, no? So, nakikita ko rin, merong mga happy times dito, ayan. May mga ipagse-celebrate o fun, enjoyment, celebration. Kaya pwedeng merong success, merong magandang bagay na matutupad, mangyayari, na talagang ipagsasayan ninyo, ipagse-celebrate ninyo yan with your family. So, by the way, don't forget to subscribe or follow. Thank you dun sa mga bumabalik-balik, abangers, laging sumusubaybay. Kung nakaka-relate kayo, comment kayo dyan, iwan kayo ng like or heart, pa-share na rin. At kung gusto niyo naman ng private reading sa akin, kayo po ang mag-PM sa one and only official FB page ko, nakalagay dyan sa link sa description. Meta verified, nag-iisa lang yung Purple Teen FB page ko. Pag walang check, hindi ako. Kapag in-add friend kayo na unang nag-message sa inyo, hindi ako. Mag-ingat, maraming fake na gumagaya sa akin. Ha? Thank you rin dun sa mga nag-avail ng membership subscription. Kung gusto nyo na exclusive perks sa FB page ko, mag-avail kayo ng subscription. Teka lang, natatakpan kasing baraha eh. Tanggalin ko muna yan.
Ayan, hindi ko makita yung view. Okay, merong similar cards ka, hindi ko maalala kung sinong sign yun. Kasi nakikita ko rito energy ng pagbagal. Parang similar kayo, hanapin mo kung sinong sign yun. Parang may pagbagal dito with the Eight of Wands reverse saka Knight of Pentacles reverse. So, hindi ko alam kung ano tong pagbagal. Ito ba ay pagbagal sa pag-usad pagdating sa iyong career, or pwede itong pagbagal sa development or growth, or mga delays, something like mga delays when it comes to dun sa mga bagay na ginagawa mo or pagta-travel. Yes. Pero nakikita ko hindi yan magiging successful pa rin yan. Ayan. Makukuha mo pa rin kung ano yung mga dapat mong makuha dito, yung deserve mo, no? Ito yung card na makaka-attract ka ng maraming followers. Ito yung card na nasa spotlight ka, all eyes on you. Mapapansin ka eh. Mabibigyan ka ng recognition or kung ano man yung deserve mo rito. Yes, may mga delay, pampabagal. Ayan, hangman. Parang may similarity dun sa isang sign na nahugutan ko. Binalasa ko naman yan. Okay, so yan, particular, iba sa inyo, kung may pagta-travel kayo, pwedeng yun. Instead na mapabilis, parang may pagbagal dito ng process or may delay sa pagta-travel man yan or yung proseso na sinasabi ko. Hirap pa naman ng proseso na sinasabi ko na yun. Pero alam mo, huwag kang mag-alala kasi kung may pagbagal man dyan, ito talaga yung sign na magiging worth it naman yan kahit na mabagal. Siguro slow and steady, itong itong success na to or pagkakaperahan na to. Wala naman kasi easy money. Wala rin naman kasi talagang easy success. So sa tingin ko lang, mabagal ito, pero nandun yung progress at saka nandun yung magiging worth it yan. Aanihin mo yan. Ayan magiging victorious ka dyan. Sabi ko nga, kung ano yung deserve mo, makukuha at makukuha mo yan in the end. Nakikita ko rin na maaaring matapos din yung mga conflict na yan. Kaya kahit gaano ka-challenging yung mga nakikita ko na yan. Ayan, nakikita ko dito, mag-end na yung conflict, gulo. Nakikita ko na maayos na yung problema. Sabi ko nga, magkakaroon siguro ng areglo or decision dyan, pagkakasundo, pag-uusap. Kaya lang, sabi ko nga, pwedeng slow yung slow yung iyong 8 of Wands eh. Pero kasi sinasabi dito, kahit na slow yan, dun at dun pa rin papunta yan sa tama. Nasa tamang direction ka, kaya wag ka basta mag-give up, umatras sa laban na yan. Babagal, pero alam mo yun, mahihit mo pa rin yung goal, magiging successful pa rin eh. Marireach mo pa rin yung destination or outcome na deserve mo or gusto mong mangyari, marating. Pagdating naman sa love life or person na kakonect mo, alam mo, nakikita ko dito, hindi ka rin matitiis na itong tao na to. Or vice versa, kung sino man yung hindi matitiis sa inyo dyan. Makakatiis. Hindi makakatiis to. Nakita ko rito pwedeng nagkaroon ng kawalan ng communication or pwedeng nag-cool off kayo, nagkaroon ng paglalaylong. Pero nakita ko, during those times na kahit na hindi kayo magkasama, nag-uusap, nagde-date, or wala kayong communication, nakikita ko na parang binabantayan ka pa rin naman niya, ini-stalk ka niya, sinusubaybayan ka niya. Nag-o-observe lang ito or naghihintay ng perfect timing. Pero nakikita ko rin dyan, hindi rin niya matitiis. Hindi ka rin naman matitiis na itong person na to. Nakikita ko na magkakaroon siya ng realization. Okay? So, maaaring magkaroon ng pause sa inyong dalawa, pero nakikita ko na magbabalik pa rin itong person na to or alam mo yun, makikipag-communicate pa rin, magre-reach out pa rin siya sa iyo eh.
Babalik at babalik siya, alam mo yun. Ikaw ang panalo rito, yun lang yung nafe-feel ko. Pagdating sa situation ninyo. So, pwedeng yung iba, mawalan kayo ng communication, but eventually, masosolve nyo pa rin yung kung ano mang conflict meron kayo issue kayo na itong person na to. Pero, with the Tower card, this is something na maaaring mangyari na hindi mo ine-expect whether sa love life mo or hindi. Okay? O baka yung iba sa inyo, yung Tower card is something na that will hit this person para matauhan siya, magising siya, ma-realize niya yung dapat niyang ma-realize. Pwedeng yun Or pwedeng merong some kind of reveal or may expose dito regarding dito sa person mo, sa relationship ninyo. Pero ang sure dyan, mahihit hard itong person mo, mawawala, mahuhulog yung pride, yung ego niya, hindi ka rin niya matitiis, siya rin naman yung lalapit or babalik. Okay? So, thank you so much for watching. Kita-kits sa next reading. Babush!